Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. So oras natin dito mag-aalas 6 pa lang ng umaga dito sa amin. Ayan, naririnig nyo na po yung mga kulisap, yung mga huni ng ibon. Oo, tapos medyo maambon-ambon, no? Kasi nag-ulan-ulan kahapon. And then, ito ngayon, no, malamig, no? Malamig. At saka mas okay dito sa labas. Ngayon, ang pag-usapan natin, by the way, hangad ko ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Israel sapagkat nagkaroon na po ng retaliation ang Iran, no, doon po sa strike ng Israel dahil gusto pong i-dismantle ng Israel ang nuclear facility ng Iran dahil threat daw po yan sa Israel at syempre sa buong mundo. Pero hindi po ganyan ang ating pag-uusapan dahil hindi ako nakatulog sa kakapanood kagabi tungkol po doon sa 150 missile na nilunsad, no, para atakihin ng Iran ang Israel. Pero na-intercept naman po ng Israel at meron namang mga casualty na nangyari. Sana safety po yung ating mga kababayan. Di pa natin alam kung mayroon pong mga biktima o sana wala. Now, ngayon, ang pag-usapan natin ito mga kamunting tinig, itong mga senador. Dahil hindi po talaga tayo makapag-move on nito dahil unang-una, bakit papakukuha si Sara Duterte ng abogado sa kanyang impeachment trial, no? By the way, maglakad-lakad tayo habang nag-uusap-usap. Bakit kailangan pang magkuha si Sara Duterte ng mga abogado kung andyan naman yung mga magigiting na mga tangang senador, 'di ba? 18 mga senador ang parang ayaw siyang ma-impeach at ayaw harapin ang mga ebidensya na ipipresent sa kanila sana ng prosecution panel. So, asa ka nakakita na ikaw ay isang judge dahil 'di ba alam natin na kapag mayroon pong mga usapin ng impeachment, pag nagkaroon po ng pagsampa ng impeachment complaint sa isang impeachable officials, walang ibang ahensya ng gobyerno ang tatayong impeachment court kundi ang Senado. So syempre kapag impeachment court, meron talagang mga impeachment judges yan. At saka it's understood na talaga na ang mga senador po ang tatayong judge pag magsimula na po ang impeachment trial, wherein nakalagay po sa Constitution, mga kamunting tinig, na ang talagang obligasyon lang ng Senado ay ang tanggapin ang article of impeachment kung ito po ay verified from the House of Representatives sa bisa po ng 1/3, no? O di kaya sa bisa po ng investigation ng tinatawag na Committee on Justice. Kaya lang syempre dumirekta na po itong impeachment complaint sa Senado dahil nakakuha po ang Kongreso ng mahigit sa 1/3 na votes. To be exact, 215. So nung gin-transmit nila ito sa Senado last February 5 na tinulugan po ito, no? Dahil syempre ilang oras na lang mag-a-adjourn na ng sesyon ang mga senador. Pero hinabol talaga ng Kamara ilang oras pa bago sila mag-adjourn. Pwede pa to sana reference of business, pwede pang isama sa others. Kaya lang syempre, parang may mga puwersa talaga na ng mga senador na mga Duterte na pilit tinaharang. Ayun na nga, si Chis Escudero, tinulugan, hindi po niya inaksyonan yung tinatawag po na forthwith proceed, mga kamunting tinig. Dahil may sarili siyang interpretation at may sarili siyang version, no? So, ang nangyari po dito, na-schedule po ng June 2 ang pagbasa ng article of impeachment kay Sara Duterte na at yung pagbasa na yan ay gagawin naman po yan ng mga prosecutor from the House of Representatives. So, dahil po si Chis Escudero nag-bright-brightan, no, na parang puro na lang rules, puro na lang gumawa siya ng sarili niyang interpretation kasi sa tingin niya, siya na yung pinakamagaling. Sa tingin niya, okay na po yung kanyang mga tinatawag na explanation sa media. Oo, tapos wala daw silang oras, pero napagbigyan yung hearing ni Amy, na paulit-ulit nating sinasabi po yan. Now, ito po ang nangyari mga kamunting tinig,
Noong June 11 supposed to be dapat ang presentation or pagbasa ng article of impeachment. Kaya lang, nung 10 pa lang, nagkaroon na po ng tinatawag na butuhan. My God, Santissima Trinidad, nagkaroon po ng remand. At based sa mga explanation ng mga senador, mga kamunting tinig, nalalaman talaga natin na talagang ang mga senador natin, except po sa 5, naging abogado doon po sa session. So kaya nga asa ka nakakita na ang isang impeachment judge, okay, sa impeachment court, ay parang mag-aabogado. Kaya nga sabi ng mga karamihan, bakit si Sara Duterte magastos pa ng mga abogado? Andyan naman po yung mga senador na nagtatanggol sa kanya. Di ba? Sabi nga ng legal counsel ni Sara Duterte, handa siyang nilang harapin ang impeachment. Ang problema, itong mga nagagaling-galingan ng mga senador, ni-remand. Nag-motion si Bato de la Rosa to dismiss. Pagkatapos, ito namang si Cayetano, inamend yung motion ni Bato de la Rosa instead of dismissal, ginawa na lang remand na parang gano'n na lang. Pero, nagkaroon naman din po ng pag-summon kay Sara Duterte. Pero ang punto na ito, mga kamunting tinig, ito talaga po yung malinaw. Malinaw talaga na takot talaga ang mga senador na mga kaalyado ni Sara Duterte. Ewan ko kung anong klaseng mga hesitation, saan po sila humugot ng lakas ng loob para pigilan ang pagsisimula ng impeachment trial sa lalong madaling panahon. Ang dami na po mga legal expert, mga legal luminary ang nagsasabi na kailangan po talaga immediate. Pati na nga si Tito Soto, grabe na yung pagbira, no, sa pamunuan ng Senado. Kasi asa ka nakakita, senador ka, pagkatapos impeachment court judge ka, tapos mag-aabogado ka kay Sara Duterte. Ikaw ang magdi-dismiss, magpapadismiss, magpaparemand without reading the transmitted or the supposed to be presented evidence from the prosecution panel. So ito yung mga kaganapan na talagang natutuwa ako sa mga comment ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga abogado na may abogado na si Sara Duterte sa impeachment complaint niya. Oo, may abogado na. Ayan na, mga senador, 18. So ano pong aasahan, mga kamunting tinig ng taong bayan, kung ang senador na kaisa-isang ahensya ng gobyerno ngayon na maglilitis sana kay Sara Duterte at pakinggan yung mga ebidensya na ipapakita ng prosecutor, naku, wala, no? So ayan, mga kamunting tinig, yan yung ating pag-uusapan at yan po ang aking maaga pa lang, no, na mensahe po sa inyo or ng pagbablog ko. By the way, para sa to kill the time, nandito ako ngayon sa labas. Marami pang mga ibon. Ayan, mga ibon na nagtunog-tunog, no? So ayan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol po sa comment ni Panelo. Next na lang kay Amy Marcos. Tapos at least ngayon na pag-usapan natin na talagang ini-inform ko lang kayo, no, na talagang support po ako sa sinasabi ng ibang mga legal expert na hindi naman pala kailangan ni Sara Duterte ng abogado kay total andyan na, may judge pa, may abogado pa siya. Saka nakakita, judge ka, mag-aabogado ka sa isang inaakusahan. Dapat mag-ano ka, no, kahit na wala naman sa rules na mag-inhibit, pero for the sake of delicadeza, senator judges kayo pagkatapos hindi ninyo tingnan kung ano yung mga ebidensya. Talaga may tinatago talaga, no? Guilty beyond reasonable doubt. Yun ang mga pinagsasabi natin. Okay, guilty beyond reasonable doubt si Sara. Sige, so maraming salamat and I hope you enjoy the venue or you enjoy the surroundings, yung paligid. Ayan. Pasensya na kasi medyo madumi-dumi pa. Marami pang mga dahon-dahon sa baba. Ayan marami pa. Narinig ninyo ang ng mga ibon? 'Di ba ang ganda-ganda pakinggan? So pag mga alas 4:30, alas 5, maganda po talaga dito. Malamig.
Oo, kaya lang syempre pag magstay ka sa labas, medyo malamok katulad ng mga Duterte, diehard supporters, maraming lamok. Okay? So ganun na. Grabe si Sara Duterte, no? Nakakabilib. Meron pa siyang asa ka nakakita, senador ka, tapos judge ka, mag-aabogado ka sa inaakusahan na ikaw po ang magja-judge. 'Di ba kagaguhan? Okay? So, maraming salamat sa ating mga kababayan, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!